Good morning everyone, this is Dr. Cortez. Welcome sa ating special topics in FinMan. And pwede mo bago mag-start, pa-subscribe naman sa aking munting channel. Maraming salamat. Yan. Alright guys, this is financial management. No? I know that meron na kayo naging subject na accounting. Maybe some of you have taken accounting before sa high school, senior high school, or dito sa college natin. I-distinguish ko lang yung accounting and financial management. Accounting kasi, kayo yung gumagawa ng record. Nagre-record ng transactions, debit, credit. Then you prepare financial statement like income statement, balance sheet, trial balance, cash flow statement. No? Yan ang accounting. Right? Ibig sabihin ng accounting, nagtatapos sa pag-prepare nyo ng mga financial report or financial statement or FS. Alright? Ang financial management, nag-umpisa yan doon sa ginawang financial statement sa accounting. So parang tinutuloy natin ang financial management doon sa accounting. Kasi ang financial management, we analyze it. We manage your company, we manage the asset, the liability, the cash inflow, the cash outflow ng inyong company. At makikita mo mga yon doon sa financial statement na ginawa ng mga accountant or mga bookkeeper natin. So nagbabasa tayo ng mga reports, and based on that reports, we manage yung ating business. Okay? Kasi pag wala kang babasahing report, you can't decide for the company. So yun ang background ng ating kwan. Basically, we are analyzing yung mga report na ginawa ng mga accountant or mga bookkeeper. Kasi kayo yung manager di ba? Financial management, financial manager kayo. You decide based on the data. So ano ba mga data? No? Yung mga asset, mga liability, mga profit. If you are familiar with the statement or income statement, if you are familiar with the balance sheet or cash flow statement, yan ang babasahin nyo. So, short topics for today, the goals of financial, the functions. Nire-review lang natin yung bakit kailangan nating pag-aralan financial management. And I will take responsible for the learning outcomes natin. At this point in time, alam niyo na rin ibig sabihin ng outcomes, di ba? Pagkatapos ng SEM, ng isang subject, isang lesson, these are the things that should be capable of doing. Alright, sabi niyo kanina, pinag-aralan niyo ang tool sa FinMan. Kapag sinabi natin profit, the word profit, I know, alam niyo na profit. Talibang profit sa profitability. And how do we measure profit ng isang business? Kasi hindi porke ikaw ay nagkaroon ng profitable. Diba? Kasi pag nag-profit ka ng piso, profit yun eh. Pero profitable ba yung company? Baka kumita ka ng pag ikaw ba ay nagka-profit ng 1 million, profit is tubo, di ba? Pag nagka-profit ka ba ng 1 million, okay na ba sa iyo? Profitable ba 'yon? 1 million profit Profit is tubo. Tumubo ka ng 1 million, okay na ba? Sa pag-profit ang pinag-usapan natin, talagang malaking 1 million profit, di ba? Pero pinag-usapan natin profitability. Yung 1 million, maybe hindi masyadong profitable sa company. Kasi pag yung business mo ay mayroong 100 million na benta. Laki, no? 100 million na benta. Parang laki nun Kaya lang, ang gastos mo, 99 million. Diba? Parang wala rin, no? 100 million na benta. Tapos, 99 million na benta. Pagkano profit? 1 million. Napaka-konti, no? Ibig sabihin, gumastos na nakabenta ka ng napakalaki. Kaya lang, yung gastos mo, napakalaki din. Right? So parang di masyadong profitable for
for the company. Kasi sa business, no, pag yung sukatin ang profit, nung profit lang na 1 million, sinusukat natin yung profit based sa percentage. Percentage ang profit compared sa revenue. Right? So 1 million divided by 100 million, ilang percent? Benta natin 100 million. Ang tinubo natin 1 million. Yung 1 million, malaki yun. Pero sa business, pag Finman student ka, gagamitin mong technique or measurement is percentage. Profit margin ang titingnan mo. Ibig sabihin percentage ng net income or profit compared sa revenue. And how do you do that? You divide the 1 million divided by 100 million. Sir, ang hirap mag-divide kasi ang daming zero. E di cancel mo ibang zero, di ba? Ang matitira 1 tapos 100, ilang percent? 1% actually. So, nangyari, pipiyok pa ako na yun. Ang nangyari, 1% lang pala ang iyong tubo. Di ba? So, maliit. Kasi sa negosyo, dapat ang profit percentage mo, naglalaro yan sa mga 20%, you know, 20, 21, hanggang 30. Okay? Eh, pag 1% ka na, ibig sabihin, hindi pala masyadong profitable. Okay? So, dapat number 1, ang goal natin sa Finman is to maximize the profit. And how do you maximize the profit? Kung marami kang benta, kaya lang, dapat yung iyong cost and expenses ay ma-minimize. Kaya nga mayroon tayong cost cutting na ginagawa eh. Kasi hindi porke malaki ang iyong benta, ang profit mo malaki din, hindi. Malaki benta mo, tapos ang dami mo rin gastos, di ba? Yung cost and expense mo, marami rin gastos. Dapat, may mga measurement ka, how to lessen, how to cut yung mga mga cost para ang iyong profit is maximize, di ba? Eh, kanina, ating cost 99 million. Gawin mo mga ang gastos mga 70 million lang. Di ba? Para ang iyong profit, 30 million. That is 30%. Yan. So, yung concern natin sa business is functioning mainly for purpose of earning profit. Kasi ang profit ay yan ang ginagamit natin to measure yung efficiency. Kasi hindi efficient yung operation natin. Kasi ang laki ng ating gastos. 99 million. Sa mga company later on, meron sa mga tech na ginagamit how to lessen, how to cut the cost of the company. Kasi di ba ang cost ng company, marami yan eh. Direct labor, direct materials, factory overhead, selling expenses, administrative expenses, di ba? Ayan, para makita efficient, hindi dun sa profit, kundi sa percentage. Dapat ma-minimize natin yung cost natin. Kuryente, yan, diba? Labor, factory overhead, yung kanina profit. Pag ikaw naman ibig sabihin guys, pag manager ka ng isang company, sarili mong company, ang first goal mo is to maximize the profit of the company. Yung pangalawa, to maximize the wealth. Wealth nino? Wealth ng mga empleyado, wealth ng company, tapos wealth ng mga investors ng company. Ibig sabihin, pag nag-grow yung company, ikita point na yung mga empleyado, investors, the company itself is also growing. May mga companies kasi na ang yumayaman may-ari, di ba? Yung mga empleyado hindi kasi nagkakaroon ng profit, hindi naman tinataasan yung sweldo, di ba? So dapat sabay. Pag tumataas ang profit at kaya naman magdagdag ng sweldo, or kung ayaw magdagdag ng sweldo, ang gawin mo profit sharing. Okay? Pag mabigat yung pagdagdag ng sweldo, profit sharing gawin mo. Pag sa profit sharing, minsan yung sobrang profit ng company, binibigyan mo yung mga empleyado. Example, every payday, ano ba naman yung meron silang dagdag na 2,000. Diba? Sa kanilang drawer, binibigay mo. Yung pala profit sharing. Malaking bagay na matutuwa na sila dun eh. Right? And, siyempre, yung shareholder ng mga investors nyo. Siyempre, pag sole proprietors ng negosyo mo, walang investor, ikaw lang yan eh. Pero pag partnership, and corporation, meron ka mga nag-invest dyan eh. Yes, incentive, tawag din sila dyan. Incentive. Pag corporation kasi, di ba may nag-invest?
Ito yung mga bumibili ng shares ng company. Di ba pag corporation mayroong mga shareholders? May bumibili ng shares ng company. At bawat taon binibigyan mo sila ng dividend. Example, may company ako, no? Tapos si Jane Seal, tapos si Rosie ay stockholder ko. Meron silang shares of stock sa aking company. Si Rosie meron sa 100 shares, si Jane Seal meron sa 200 shares of stocks, no? Then bawat ngayong 2024, binigyan ko sila ng 500 ng 5 pesos per share. 5 per share or 10 pesos per share. So si Rosie meron siyang 100 times 10. So that is 1,000. Si Jane Seal meron siyang 200 times 10. That is 2,000. Ang tawag natin dyan ay dividend. Yan. Naka-dividend dyan eh. Sa sunod na taon, pag yung company may nag-grow, yung 5 pesos na dividend kay Rosie at kay Jane Seal, tinataasan natin yun. Okay? Nagiging 8 pesos na. Right? Tapos naging 10 pesos. Naging 15. Naging 20. Right? Imagine, 100 shares of stocks times 20. Right? O, 20,000 kay Rosie dividend. Yan. So, yung mayaman yung mga kuhan, di ba? Yung mayaman yung mga investors or yung employee ng company. Hindi lang yung company ang mayaman. Dapat sabay. When the company grows, the employees should also grow and investors should also grow. So maganda minsan yung pag meron kang extra money, ina-invest mo siya sa stocks. Ayan. Pero ang usapan natin guys ang ina-invest mo yung sobrang pera. Hindi yung perang gagamitin mo sa tuition fee. Kasi investment is also gambling. Yan. Stocks mo yan, i-invest. Sobrang pera. Yan. Alright. So, pag manager ka ng isang company, every year, in-estimate mo rin yung perang gagamitin sa iyong business. Right? That is the working capital na tinatawag natin. So, pag sinabing working capital, yung total asset mo, siyempre pag example 2025 ngayon, di ba? Pagkanong capital gagamitin natin sa business. Siyempre, meron kang pera, pwede mong gamitin yun, di ba? Example, meron kang perang available, 100,000 pesos. Yan. Laking pera, no? Kaya pag meron kang utang na 20,000, hindi mo pwedeng buong gamitin yung buong 100,000 kasi meron kang utang. So, sa 100,000, pag meron kang utang na 20,000, ang pwede mo lang gamitin to run your company ngayong 2025 is 80,000. Binabawas natin yung utang. Okay? Kasi sa business, unahin mong bayaran yung utang ng iyong company, yung matitira. Masarap yung walang utang, Alam ko dito baka meron dito may utang, mahirap gumalaw pag may utang. Parang at masarap papakiramdam pag totally zero liability. So sa business nyo, kung meron kang pera, bayaran mo muna yung matitira, yung nagamitin natin sa pag-operate ng company. Yan ang mentality ko eh. Okay? Pag may pera, sabi ko, bayaran muna yung kasambahay, no? Yung matitira, yun ang natin, yung ating budget. Sa business, ganun din. Pwede bang walang utang ang business? Yan. Di ba? Tanong. Hindi pwede kasi kahit San Miguel Corporation, meron silang utang eh. Right? Sa business kasi, ang mentality natin, kung pwedeng utangin muna for the meantime, at huwag mo nang bayaran ng cash, gawin natin. Kasi baka meron kang pwedeng paggamitan ng cash. Mas urgent. Right? So, di ba? Pilipino ganun, di ba? Di ba? Filipino mentality. Oy, bili ka sa akin to sino? Anong unang tanong mo? Pwedeng hulugan? Or pwedeng utang? Yun ang mentality ng kwan. Sa business, ganun din ginagawa natin, di ba? Kung pwedeng utangin or liability, o ginagawa natin para yung pera ay available sa mas urgent na mga bayarin. Right? Example, sa kuryente ng company. Inadulhan ka ng company ng billing. Habang hindi pa binabayaran, utang yun. Utang yun ng company. Okay? Isa ang utang tayo sa bangko. At alin ang madalas na utang natin ng company? Sige nga. Alin ang pinaka malaking utang
ng company sa isang sa negosyo. Kasi minsan wala kang utang sa bangko. Wala kang utang sa kuryente. Wala kang utang sa tao. Pero may utang ka na minsan ina-avail mo. Mga supplies, di ba, na kinukuha nyo. Nasabi ng supplier, sige, 30 days, 60 days, 90. Siyempre, avail mo na. Sila nagbigay ng credit line di ba? 30 days. Okay? So, sa record ng company, papasok yung accounts payable. Kasi di pa binabayaran. Di ba? So yan. So utang sabihin, pag may utang ka, yung pera ng company pwedeng gamitin lahat kasi naka-allocate yun sa liabilities ng company. Ang matitira, working capital. Yan. Sir, paano pag gulang yung aming working capital? Pwede ka mangutang sa bangko. O pwede ka mag-accept ng additional investment. O ikaw mismo, mag-agno ka ng investment sa sa company mo, sariling company. Right. Okay. Sabi na isang author, nalaman ko to mga 24 years ago o 25 years ago. Sabi na isang author sa Entrep, pag nagnegosyo ka, dapat money should follow idea. Ibig sabihin, important na meron ko munang idea. Yung pera, susunod na lang. Iba kasi pag walang pera at meron magandang idea, nadi-discourage na. Samantalang pag Entrep, pag full-blooded Entrep, yung pera nandyan lang. Nasa palibot lang yung pera. Problema mo, hindi mo hinahanap, no? So, iba ikaw pag may nangyaring emergency. Lahat ng sources ng pera na kukunan mo, lumalabas, no? Yung pera pag may emergency. Okay? Sa negosyo, may maraming sources yung pera. Kahit personally, wala kang pera. Yung iba, nag-apply ng credit card Sa credit card, merong cash advance, di ba? May cash advance sa credit card, di pagbagoy lang. So sa business, marami rin sources ng pera. Ang common, example, your business running, tapos suddenly, naubusan ka ng fund. Kailangan mo ng 100,000 pesos. Yun. Ang una, pag negosyo, madaling umutang sa bangko Kasi sa bangko, pag naiwan sa bangko, hanapan ka nila ng forecast. Sabi ng bangko, sige po, tangin naman 100,000 pesos, kaya lang. Patingin ang sales forecast nyo for the next 5 years. Pag nakita kong meron kayong revenue for the next 5 years, ibig sabihin, you are capable of paying your loan sa bangko. Sa bangko, kaya lang, siyempre, anong pangit sa bangko? Mataas sa interest. Right? 20%. Anong pangit sa bangko? Ang daming documents na isa-submit. Anong pangit sa bangko? May guarantor. Maghanap po ng guarantor na magsasign in your behalf. Pero, ang maganda sa bangko, malaki yung pera makuha mo. Lalo pa ikaw ay isang entrep sa BPI, pag nalaman na ikaw ay entrepreneur, they can loan for you something like 500,000 pesos. Right? Now, pag ayaw na sa bangko, siyempre, nandito ka maghanap. Kasi guys, sa feasibility study nyo next, pag magtatayo kayong tatlong negosyo, itatanong ng panelists saan ang gagaling yung inyong pera para sa yung feasibility study. So, pwedeng personal savings, pwedeng mangutang sa relatives, mangutang sa fiancé or salary or selling property, or may naipon ka, yan. Pwede may naipon, Pag sa business, pwedeng magbenta ng shares. Pag sa business, pwede kang mag-accept ng additional investors. No? Example, partnership, 3 kayo. Tapos kulang kayo ng pera, sabi nyo, mag-accept tayo ng additional partner. So, in-accept mo si partner X. Si partner X, maraming pera. Nag-invest 2 million. Additional investment. Galing sa isang investor. Right? So, you can sell property. Okay? Or magsasangla ng property ang isang company for additional. Or pwede sa mag-issue ng bonds
ng bonds payable. Yan. Ang bonds payable parang ano yun parang instrument na sinong gustong bumili ng bonds sa amin, magkano isa? 100,000. Yan. So nagkaroon ka ng pera. That is bonds, no? That is bonds payable. So maraming pinagagalingan, no? Yung pera. Basta pag Finman manager ka, you know how to mobilize. Saan magagaling, sourcing out, and using yung pera ng iyong company. Okay? So let's go to number 5. So before I go to number 5, ano bang pinag-uusapan natin? Itong 5 to. Ito yung mga ano tong ino-enumerate natin? Baka nag-enumerate tayo tapos hindi nakalimutan anong title ng mga to. Ano ba number 5? Ano ba number 4? Ano pinag-uusapan natin? Represent natin. Baka ito yung goals. O, balik natin Balik natin. Goals. Ayan. The goals of financial management. Ito lang enumerate natin. Pinabalikan lang natin yun, Okay. So, nasa number 5 tayo. Alright. Sa number 4, saan ang galing ang pera? Sa number 5, saan mo gagamitin? Yan. Kasi, useless pag may pinagkunan ng pera na maganda tapos kung saan mo lang gagamitin. So, sources of funds and uses of funds dapat parang efficient. Sa number 4, pinaghirapan mong kunin yung pera, yung fund. Sa number 5, gamitin mo na maayos. Di ba? Saan sa gagamitin? So, optimum utilization of funds. Walang wastage. So, dapat nag-iisipan kung saan ka kung saan ka mag-invest or saan mo ilalagay yung pera. Kaya kapag ikaw ay isang finance manager, dapat dapat masinop ka sa pera. Yung bang hindi ka basta-basta nagbibitaw ng pera. Pag alam mo namang hindi saan profitable. May mga taong pag kinausap mo, invest ka dito. Or gawin natin to. Di ba may taong unang tanong nila, pagkakapirahan ba yan? Di ba? Or may kikitain ba tayo dyan? Bago magbitaw ng pera. Okay? So, bawat bitaw ng pera, bawat expenses, pinag-iisipan. Kaya mayroong committee, bago example, before buying something for the company, for creating a new branch, a new product, may committee. May mancom, di ba? Pinag-usapan, hindi lang ikaw. Hindi na ikaw mag-decide for the company, dapat marami. Brainstorming. Yan. Kasi investment yan Pag ikaw naglagay ng pera sa isang maling investment, sayang, lugi. Kasi may mga investment na risky, may mga investment naman na na safe. Kaya lang sa negosyo guys, pag mag-invest, pag isang investment ay safe, yung kita doon kunti lang. Pag isang investment ay risky, yung kita doon malaki, kaya hindi sigurado Example sa bangko, ang pinaka-safe na investment sa bangko mag-invest, yung pera ng company, invest sa bangko. Example, 10 million, pera ng company, invest sa bangko, safe yun. Kaya lang, yung profit or income, maliit lang. Maliit lang interest sa bangko Wala pang 1%. Magkano bang 1% ng 10 million? Diba? Napaka-konti. Ano lang yan? 100,000 lang. Pero pag yung investment na medyo risky, yung biglang yaman, biglang laki ng kita mo, pero delikado yun. Yun ang trade-off. Kaya pinag-isipan kung saan ka mag-invest. Example, shares of stocks. Risky yan Kasi may mga factors na nagpapababa ng income sa shares of stocks. Example, bumili ka ng stock ng San Miguel Corporation. Yung araw na to, San Miguel to biglang nagkaroon ng scandal yung presidente ng San Miguel. Biglang bababa ang value ng stocks niya. So ganun ka kabilis umaba ang investment. Bumili ka ng stock 5 pesos. Yung araw na to, nagkaroon ng scandal sa San Miguel. Kinabukasan 4 pesos na yung value. Lugi ka na ng piso.
Isang stock lang yun, di ba? Paano kung 1,000 stock ang binili mo? So, you can imagine, no, yung lugi ng company. Alright? Sa company, guys, may mga financial report na ginagawa, sinasubmit sa'yo or sinasubmit mo. Ang pinaka-common, yung income statement. Ang laman, benta, gastos, tubo. Yung pangalawa, the balance sheet. Ang laman, asset, liability, and capital of the company. Minsan meron pa statement na capital statement at meron ding cash flow statement. Sa cash flow, nakalagay dyan yung saan nagaling yung pera, saan ginamit ang pera, tapos balance ng cash. Cash lang yan. Cash lang. Sa inyong company, number 6, araw-araw, day in, day out, month in, month out. Dapat meron kayong enough cash flow na pwedeng gamitin. Ang tawag natin dyan, liquidity. Pag sinabing liquidity, you have enough cash na pwedeng gamitin sa immediate use of funds or cash. Kasi inyong company, sa isang araw, may petty cash kayong tinatawag. I don't know kung magkano ang petty cash ng inyong company. Kung ako yung account ni one company, ang petty cash namin dati, maliit lang, parang 5,000 lang 5,000 isang araw. Pag isang petty cash, ito yung cash na ready. Naka-ready. Kasi, take note, ang pera ng company, dalawang klase. Cash in bank, sa bangko, tapos cash on hand. Hindi pwedeng lahat ng pera sa bangko. Kasi pag nagkabilihan, wala kang pera, di ba? So, pupunta ka ng bangko. Hindi rin pwedeng lahat ng pera ay nasa cash on hand. Right? Kasi pag nasunog yung company, wala kang pera. So, dapat natin. So, meron ka dapat cash on hand, tapos cash in bank. Minsan, we call that petty cash I don't know kung magkano petty cash sa inyong company. You can ask yung mga accountant yung kung magkano petty cash. Yung available kasi sa araw, pambili ng mga supplies, allowance ng mga tawag dito, mga messengers ng company. Dati, petty cash ko dati, 5,000. Ano yun mga year 2000. 5,000 or 10,000. Yan. Tapos, nare-replenish siya. Ngayon, medyo malaki na. Dapat meron kang ready na cash na pang day-to-day expenses. Para saan to? Pambili ng mga materials. For example, pambili ng supplies ng office. Pag may nag-solicit ng pera. Pambayad ng suhol, ganon, salary, rent, electricity ng company. Ay, naka-ready yan. Ibig sabihin, hindi lahat ng pera ay nasa asset. Kasi may mga taong mayaman, kaya rin pera nila nasa property, nasa investment. Wala silang hawak na pera. Right? Sabi mo, may pera ko kaya lang nasa nasa bangko May pera ko kaya lang nasa investment. Diba? So wala siyang immediate cash na pwedeng gamitin. So dapat may mini-maintain kang kasi hindi naman malaki hindi millions ang cash on hand. Kasi delikado pag yan ay ninakaw. Kasi ako, nanakaw na ako dati ng when I was an accountant ng company. May pera ako sa drawer. Cash on hand, hindi na i-deposit. Sabi ko, Sabado kasi, walang bangko. Ako pagbalik ng Lunes, yung pera wala na. Oy, si Mary Grace Galario Nagpakita na si Grace Yan. Marami tayo nakikita sa camera Ayan, so dapat kang cash flow. Mas malaki dapat yung cash mo kaysa liability ng company. Pangit yung pangit yung mas malaking liability kaysa asset ng company. Hindi magandang situation. So dapat 2:1. Yan, 2:1. Ibig sabihin, pag meron kang pisong utang, dapat meron kang 2 piso na pera. Pag meron kang 1,000 na utang, dapat meron kang 2,000 na pera for maintaining proper cash flow of the company. Yan. Sa isang company later on, guys, meron kayong mga decision na napaka project decision. Malaking pera involved and naubusan ng pera yung company. Kahit anong negosyo tulad nung one time mga negosyo ko dati
May isang decision ginawa, then yung business sinarado ko na. Ito yung yung kasambahay ko dati, siyang sabi ko, sige iwanan mo na kita dito ha, lalabas lang ako. So yung handle ko nung small business ko. Tapos na-scam siya. Pagbalik ko wala ng pera. Ito nangyari, no? So sa mga business ko guys, may mga decision kayong pwedeng long term yung effect for the company. Para hindi masyadong pwedeng bawiin. Pwede siyang pag-purchase ng equipment, pag-open ng isang branch, pag-introduce ng isang product for the company, or pag-hire ng isang employee na maling-mali. Kaya nga pag ikaw ay pag-hire isang empleyado, dapat long-term yung dapat pinag-isipan kasi pag yan ay naging plantilla or naging regular, parang hirap na siyang alisin. Tapos hindi mo masyadong magandang performance siya, tapos binabayaran mo siya. Yung sweldo niya napakalaki, kaya lang compared sa kanyang performance, napakahina. Hindi na pwedeng alisin kasi regular na. Ang decision it will make the company suffer financially or totally will close. Yan. So, pinag-isipan mga investment or hiring or purchase ng isang company. Baka malugi. Okay, next one, we go to number 8, goal. Okay. Ito na naman yung ito naman yung Filipino Filipino mentality. Ang Pilipino pag kumita ng medyo malaki, iPhone 16. Filipino mentality na. Ang mga Chinese pag kumita, hindi, baliktad. No? Ginagawa lang reserve yung profit. Ang Pilipino kasi, one-time millionaire, lahat ng kita, wow, kumita ako ng malaki dito, bili tayo. Yan ang ginagawa nilang Ito na yung sole proprietorship or partnership. Yung income minsan, pinagkasos natin. So sa number 8 natin, ang reserve, manggagaling sa net income. Example, net income tubo. Meron ka net income 1 million. Malinis na. Pinakatubo ng ng company. Bawas na lahat. Pati tax. That is net income after tax. Bawas na yung tax, may natira 1 million. Right? Yung 1 million, guys, pag partnership, yan ang paghatian ng 5 partners. So, tig 200,000 sila. Pag corporation, yung 1 million na net income, yan ang dinidistribute natin as dividend sa mga stockholder ng company. Dapat, di ba? Kaya lang, huwag. At may matitira. Pag 1 million ang inyong net income, yung 20% gawin mo sang reserve. So, 200,000. Right? Ang reserve mo. So, ibig sabihin, 800,000 ang paghatian ng mga partners or ng mga stockholder ng company. So, para saan yung 200,000? Reserve nga. Or contingency. Just in case na may reserva. Kasi pag yan ay pinaghatian nyo lahat as net income ng mga partners, so walang natira para sa company. Or future investment. Yan. 20,000 for expansion, growth, reserve, contingency, emergency purpose ng company. Personally, ganun din personally, di ba? Meron kayong natitira sa meron kang natitira sa sweldo. Right? 5% lang yan. Or 10% ay matitira. Yan. Para mga emergency. Pag family yan, yan? Hospitalization, di ba? Kasi mahirap pag wala kang pera sana. Pag na-hospitalize ka. Especially pag family na yung married person, married employee. Pag masingle lang hindi mo masyadong hindi pa masyadong iniisip yung di ba? Sa family na magkasakit yung baby. Okay, number 9. Sabi ng estudyante ko, may research ako ngayon, may research sabi ko ngayon. Sabi ng estudyante ko, sir, sama-sama ba yung Magkakagrupo ba yung marketing tapos finance, sabi ko.
Hindi. Pwedeng halo-halo. Pwedeng magkasama isang finance student and marketing or isang HR student and marketing. Kasi ang pinopromote nila ngayon guys, especially sa mga universities, mga companies later on, yung collaboration. Yung cross-sectional, pag ikaw ay may meeting, may team building, cross-sectional eh. Yung collaboration different departments, pag may ginagawa planning or research. Yan. So number 9 natin, pag ikaw isang FinMan manager, hindi lang sa loob ng finance office or department ka nakipag-coordinate. Sa isang company kasi, collaboration na. Yung pinapa ano nila. Kaya nga mayroong MS team. Ang MS team, pang collaboration yun eh. Para gumawa, pwede kang gumawa. At magkaibang department kayo, pwede kayong gumawa through the MS team. So, pag FinMan, you should go outside your department and coordinate with the others. Kasi your department can be affected. Example, Human Resource Management Department. Kailangan na isang magaling na tao. So mag-offer sila ng malaking salary doon sa taong yan. So hindi sila pwede mag-decide lang kasi nga ang pera magagaling sa finance. Dapat nagtatanong sa inyo, i-budget ba finance? Mag-hire ka ng magaling na marketing manager kasi. Patrabaho mo yun, mag-budget para doon. Dapat pag-uusap ka doon sa kanila. Or FinMan and production. Kaya production, mag-produce sa mga products, di ba? Kailangan tayo mga innovative equipment. Ang budget sa inyo din finance. Kahit yung marketing Ang marketing, they want promotion. They want to have a sales caravan. Ang gastos malaki. So finance yun, sa inyo din yun. Diba? So you can't avoid going outside your department and you can't do without coordinating ibang tao sa company. So yung mga taga-finance pa naman, taga-accounting, ito yung mga taong medyo masungit. No? Medyo tahimik. Pagdating sa pera, medyo mahigpit. Yeah. But you can't avoid going out and talking to those people. Alright, so let's go to number 10. Ang goodwill kasi that is an asset of the company. Hindi mo siya nakikita. But that is very valuable for a company. Alright. Ang goodwill, guys, is an asset or resources of the company that is very valuable for the company. Illustration lang ng goodwill. Sample, meron kang bake shop sa neighborhood mo. No? Tapos it has been running for like 20 years. The bake shop, neighborhood. So lahat ng tao, sa'yo bumibili ng pandesal. Day in, day out, umaga, pandesal, merienda. So kilala yung bake shop. Yung buong block, buong barangay, kilala yung bake shop mo. Ikaw tinuturo pag pinag-usapan pandesal o tinapay. Pag merienda, di ba? Parang household name na yung bake shop mo. Kasi 20 years ba naman? 20 years or 30. Right? Then suddenly, you decided to transfer ng tirahan. Ilipat ka ng province. Okay? Tapos yung bake shop mo, ibibenta mo ngayon. Tapos yung bake shop mo, total asset ng iyong bake shop, pag kinuwenta, 10 million. Pag binenta mo, hindi lang 10 million. Binibenta mo siya ng 12 million. So bakit may sobrang 2 million? That is the goodwill. Nung bumibili sabi, but 12 million? Sabi mo, kasi nga, siyempre, yung bake shop, kilala na. Yung reputation, lahat ng tao dito bumibili. Yung location ko, napaka-strategic sa kanto. Right? At kilalang masarap. Kilala kami. We are philanthropists. We are giving donations. Right? Kaya ang value ng aming bake shop, ganun kalaki. Yung extra, we call that the goodwill. Yung reputation. So sa number 10 natin, yung company mo, that is your job to improve the image and reputation
of your company. And how do you do this? No? So, siyempre may tinatawag tayong CSR, Corporate Social Responsibility. Yung business mo, hindi lang nag-function as business. Namimigay din para sa community. Nag-donate ka, nagmamas feeding, Christmas giveaways, ano pa yan? Gift giving. Yan ang goodwill ng company. Right? Yung number 11, increase efficiency. Sabi natin kanina that your job is to, sa Tagalog, masinop. Masinop pag-operate ng company. Hindi palaging malaking benta. Dapat sinasama din ng efficiency or masinop na operation ng company. Masinop saan? Supplies, labor, yung talagang ang bayad sa mga empleyado, talagang yung kanilang performance, binabayaran, walang nadadaya sa overtime, walang nadadaya sa body clock, diba? Sa time in, time out ng company. Yung mga supplies, walang wastage, walang spoilage, walang filferage. Kasi ang filferage, kaya matindang filferage nanggungupit ng supplies, ng gamit, ng products ng company. Right? Operation, shoplifting. Yeah. Right? And number 12, financial discipline. Invest finance in productive areas only. So, pinag-isipan natin. So, pag nag-invest tayo, ang tanong natin, pagkakaperahan ba yan? Or meron ba tayong kikitain dyan? May tubo. Right? Pag nag-branch out or nag-introduce bagong product or nag-invest sa bangko or anywhere, so dapat merong return of investment, yung ROI, right? Hindi lang return dapat ay yung payback mabilis. Kasi kahit may return ng investment, kaya lang 10 taon. So masyadong matagal na yun. So dalawang tinitingnan natin sa return on investment, ilang percent ang ROI, tapos yung payback period, ilang taon. So dapat maikli lang, no? Yung payback. Kasi kumita ka 10 taon bago ibalik sa'yo, so wala rin. And number 13, reduce cost of capital. Ang pinagagili ng pera natin sa bangko, kasi dapat pag naghanap pa ng bangko na magbibigay ng pinakamaliit na interest, so hindi tayo utang ng utang. No? Dapat kahit 1% ang difference ng BPI sa BDO, pag hindi po natin yan, malaki. Yan ang interest expense natin binabayaran. And then this is the last one, reduce operating risk of the company, uncertainties in business. Dapat we avoid risk, yung scam. Especially now, online banking is prone to scam. Ako na-scam din, di ba? So, ang remedy natin, yung deposit sa bangko, naka-insured yan. So, lahat ng ating gagawin dapat naka-insured. Yung tao natin naka-insured. Equipment naka-insured. Para kahit nanakaw or masunog, naka-insured. Sa insurance, one way lang of reducing risk is insuring yung mga equipment or tao or building, sasakyan ng company. O yung pera, no? Yung pera ng company. I-insure natin. So, those are the 14 goals of finance. Right on time, right on the dot. It's now 4:30. Bye everyone!